Ang pagbibigay ng Hanami and Mahito treatment ni Todo at ni Yuji laban kay Sukuna at ang pagbabalik nga ba ni Gojo Satoru. What is up you guys? It is the Updated Weeb at ito na ang pinaka-aantay nyong Jujutsu Kaisen Chapter 260 Full Chapter Review. Sa pinakaunang page pa lang ay naipakita na kung ano talaga ang nababalutan ng bandage sa previous chapter at yun ay ang panibagong mga kamay ni Todo Aoi. Ang bagay na ito na ipinalit niya sa kanyang naputol na kaliwang kamay nang dahil lang nga sa kagagawa ni Mahito ay tinatawag niyang Vibra Slap. Ito ay isang percussion instrument na kung saan tumatama ang bilog na bagay sa wooden box na nasa ibaba nito. At sa pamamagitan ng collision sa gitna ng dalawang object na ito ay nagkakaroon naman ng oscillation sa metal teeth na nasa loob ng wooden box na nagke-create ng isang specific na tunog. At nang dahil lang nga sa hindi naman na kayang pumalakpak pa ni Todo at hindi na niya magagamit ang kanyang curse technique kung aasa pa siya sa kondisyon na yon, binago ni Todo ang activation condition ng kanyang boogie-woogie papunta sa collision sa gitna ng dalawang object na ito. And honestly, at this point hindi natin masasabi na humina or na-nerf itong si Todo dahil now, pwede na siyang mag-swap around 50 times within a second. Isipin nyo na lang kung gaano yung kabilis at kung gaano naging mas malakas si Todo ngayon. Definitely isa itong power up at hindi humina si Todo nang dahil sa pagkawala ng kaliwa niyang kamay. Nang dahil dito naramdaman ni Yuji at ni Sukuna na para ba silang nasa loob ng isang ruleta sa sobrang bilis ng nangyayaring swap ng kanilang mga positions. Sa sobrang bilis ng nangyayari, hindi na makapag-keep up si Sukuna at hindi niya na alam kung paano magre-react habang pinagtutulungan siyang bugbugin ni Todo at ni Yuji. Hindi lamang yon nag-impose pa itong si Todo ng binding vow sa kanyang sarili, specifically sa kanyang curse technique. Nakapalit ng mas marami pang slaps ay pwede siyang magkaroon ng multiple targets at magkakaroon pa siya ng expanded effective range. So basically, unlike before na kada palakpak niya ay pwede siyang mag-switch ng location, subalit ito lamang ay sa gitna ng dalawang object. Ngayon dahil sa pamamagitan ng kanyang re-boogie-woogie at sa pamamagitan ng kanyang Vibra Slap na nagbibigay nga sa kanya ng abilidad na mag-swap 50 times within a second, pwede niyang gamitin ang multiple slaps na yon ng isang gamitan lang para magkaroon ng multiple targets at mas malawak pang effective range. Ito ang rason at ang dahilan kung bakit nagawa ni Todo na mailigtas ang mga Jujutsu Sorcerers mula sa paggamit ni Sukuna ng kanyang fire element na ang pag-open niya ng furnace. Nahasa at na-fine-tune ni Todo ang kanyang abilidad na ito sa pamamagitan ng ginawa niyang soul swap training kasama si Yuta Okkotsu dahil alam naman natin na kung pagkukumparahin ang dalawa, napakalayo ng kanilang skills tulad na lang ng nabanggit ni Todo na binugbog nga sila nitong si Yuta nang mangyayari ang Goodwill event. Pero nang dahil lang nga sa nandito ngayon si Yuta para tulungan itong si Todo, mas lalo pa niyang nahasa ang kanyang curse technique at nagkaroon siya ng napakalaking power up. Nang dahil sa ginawa nilang ito na maximize na ngayon ni Todo ang paggamit ng kanyang curse technique. Nang dahil dito, napaisip bigla si Sukuna na ito ang sorcerer na pinaka hindi niya ina-expect na dadating para tulungan si Yuji. Hindi din niya ito gusto dahil alam niyang napaka self-centered at napakahirap manipulahin ang pag-iisip nitong si Todo. Kahit na it is already given na medyo may tama talaga sa utak itong si Todo, still siya pa rin ay may napakatinding critical thinking skills at tulad nga lang sinabi ni Gege Akutami, totoo naman na siya ang may highest IQ sa lahat ng students. Na dahilan din kung bakit masasabi ko na kaya nagmumukhang malakas ang curse technique na boogie-woogie ay dahil si Todo Aoi ang gumagamit nito. Tinangkasana ni Todo na tuhudin ang dibdib nitong si Sukuna sa pamamagitan ng pagpapalit ng posisyon nito sa hawak niyang bato, subalit nagawa ni Sukunang makaiwas sa kanyang atake kahit na mid-air. Hindi makapaniwala si Todo kung paano yung nagawa ni Sukuna pero still, nag-take note siya na kaya yung gawin ni Sukuna para sa susunod na balakin niya pang mag-land ng isang attack ay magagawa niya na yon ng paraan. Tinangka naman ni Yuji na i-recreate ang atake na ginawa nila laban kay Mahito para ma-launch nitong si Todo ang kanyang Black Flash. Nagtapon si Yuji ng isang bato sa napakabilis na speed habang siniswitch naman nitong si Todo Aoi ang kanilang positions. Nang makalapit na si Yuji kay Sukuna ay tinangka niyang mag-land ng isang missile kick na sinalo naman ni Sukuna ng buong buo. At hindi lang yon, pinagpatuloy pa ni Yuji ang pag-atake sa mukha nitong si Sukuna, subalit nagkaroon naman ng chance si Sukuna na mahawakan ng kanyang mukha at pinaplano sana siyang durugin ito, subalit dahil lang nga sa nandito si Todo Aoi, napakadali nilang naiiwasan ang kamay ng kalaban. Sa halip na bugbugin itong si Sukuna si Yuji ay nabaliktad bigla ang sitwasyon habang naglaland ng napakadaming blows itong si Yuji sa mga blind spot nitong si Sukuna sa pamamagitan nga ng boogie-woogie nitong si Todo. Dito na nagsimulang mag-overthink itong si Sukuna habang iniisip na para talaga siyang nasa loob ng isang ruleta na kahit na kailanman ay hindi niya magagawang mapag-adaptan.
Dahil kung ikukumpara maging kay Hanami at kay Mahito, mas napakatindi talaga ng sinasapit ngayon ni Sukuna. Dahil sa kung ikukumpara ang nangyayaring pambubugbog nila ngayon sa King of Curses at sa nangyayaring pakikipaglaban nila kay Hanami at kay Mahito, kahit papano nagagawang makapag-adapt ni Hanami at ni Mahito nang dahil lang nga sa meron namang limitasyon ang paggamit nitong si Todo ng kanilang position swapping. Subalit sa nangyayari ngayon, napaka-helpless nitong si Sukuna dahil hindi niya magagawang mapag-adaptan ang ginagawa nitong si Todo, especially dahil wala itong kahit na anong pattern. And regularly, kahit na kailan gustuhin itong si Todo, pwede niyang baguhin ang nagiging frequency ng pag-swap nila ng locations at nababago din niya ang range at ang dami ng ginagamit nilang objects sa pagpapalit ng positions. Isipin nyo na lang kung kaya nitong si Todo na mag-swap ng locations 50 times within a second. At pwede niya pang bagu-baguhin ang dami ng magagawa niyang swapping sa loob ng isang segundo na yon, pwede niya pang palayuin ang magiging range ng pagpapalit ng posisyon. And since pwede na ngang magkaroon ng multiple targets ng position swapping ang boogie-woogie, hindi mo alam kung saan mapupunta ang iyong kalaban. Ganito kahirap at ganito katinding sitwasyon ang pinagdadaanan ngayon ni Sukuna. Habang si Yuji naman patuloy ang pambubugbog na ginagawa sa kanya sa tulong na nga ng position swapping nitong si Todo. Pero kahit na nangyayari ito, naramdaman naman ni Sukuna na unti-unti nang tumataas habang tumatagal ang level ng focus nitong si Yuji. Dito niya pinredict na gagawin na naman ni Todo at ni Yuji ang ginawa nilang feint attack laban kay Mahito sa Shibuya, na sa pamamagitan ng isang fake swap ay nagkaroon ng napakalaking opening ni Mahito para sa final Black Flash nitong si Yuji. Nang dahil dito finocus na ni Sukuna ang natitira niya pang cursed energy sa kanyang mga kamao habang pinaplano na magkaroon ng isang clash of fist laban kay Yuji. Subalit bigla na lamang sinwap nitong si Todo ang posisyon ng isa sa mga crew ni Meimei papasok sa loob ng battlefield. Na dahilan naman kung bakit biglang nagbago ang plano nitong si Sukuna. In-expect niya na sa pamamagitan ng crew na ito ay pagpapalitin nitong si Todo ang posisyon ng crew at ni Yuji. Kaya naman without hesitation ay binago ni Sukuna ang tutok ng kanyang atake at sinipa niya ang crew ni Meimei, expecting na dun pupunta ang katawan ni Yuji. Subalit walang ginawa si Todo Ahoy at wala siyang kahit na anong posisyon na isinwap, na nagbibigay naman ng isang napakalaking opening kay Sukuna para makapag-land si Yuji ng isang napaka-focused na Black Flash. Gulat na gulat itong si Sukuna habang si Todo naman ay tinatawanan siya habang sinasabing yun ay ang kanyang ultimate IQ move na tinatawag niyang 3 whole layers of deception. Nang dahil lang nga sa sobrang galit na si Yuji at nasa literal demon mode na siya ngayon, hindi siya nasatisfied na nakapag-land siya ng isang Black Flash kay Sukuna at ipinagpatuloy niya pa ang pagbutas ng tiyan nito sa pamamagitan ng mga claws sa kanyang kamay. Sa kabila ng napakatinding sitwasyon na kinabibilangan ngayon itong si Sukuna, nanatili pa rin siyang kalmado habang iniisip na kahit na bumaba na ang kanyang cursed energy level papunta sa level ng cursed energy nitong si Yuta, kung i-disregard niya ang lahat ng ginagawa niya as of the moment at ifo-focus niya lamang sa pagre-recover ng kanyang cursed energy, magagawa niyang maglatag ng domain expansion as many times as needed. Kaya naman wala nang alinlangan pa at ginamit na ni Sukuna ang kanyang domain expansion. Subalit nagulat ang buong pagkatao ni Sukuna nang may maramdaman siyang isa pang presensya maliban kay Todo at kay Yuji. Dito ay nakita niya ang imahe ng isang individual na akala niya ay pinatay niya na gamit ang kanyang sariling mga kamay. Ito ay ang multo ni Gojo Satoru. Habang pinapakita ang isang silhouette ni Gojo Satoru na isang mata lamang ang naka-expose at nagkakaroon ng isang editor's note na nagsasabing there's no mistaking those eyes. And that is where the chapter ends, magmula sa pagpapakita ng bagong mga kamay ni Todo na nagbigay sa kanya ng napakalaking power up na nagamit nila para sa isang advantageous na laban-laban sa King of Curses. Papunta sa pinakahuling panel na ito na gumulantang na naman sa buong internet ng dahil sa pagbabalik nga nitong si Gojo Satoru. But it is very controversial dahil first of all, hindi pa confirmed na buhay talaga at nakabalik si Gojo Satoru at nabanggit mismo sa pinakahuling panel na ito ay ang kanyang multo lamang. But we also cannot deny na pwedeng yun lamang isang metaphor na tumutukoy na isang multo si Gojo Satoru dahil akala ni Sukuna ay napatay niya ito pero nagbabalik itong muli. Meron ding mga nagsasabi na isa lamang itong hallucination mula kay Sukuna nang dahil na nga sa napakatinding pambubugbog na dinadanas niya mula kay Yuji. Ang epekto ng isang near-death situation at ang parabang drawback ng mga ginawa niyang napakaraming binding vows. Na sa sobrang dami ng ginawa niyang binding vows, sinisingil na siya nito ngayon. But what do you guys think? Let me hear your opinions in the comment section below para mapag-usapan pa natin. Also, if you want a theory na magtatalakay naman sa kung ano talaga ang pwedeng mangyari sa susunod na chapter at sa pagbabalik ni Gojo Satoru, kung ano ba talaga ito or kung isa itong twist mula kay Gege Akutami, ilagay nyo lang sa comment section ang One-Eyed Gojo.
And for the meantime, habang hindi pa natin nagagawa ang video na yon, pwede nyong panoodin ang ating previous theories sa pagbabalik ni Gojo na talagang inline naman sa mga nangyayari ngayon. Kung nakarating ka sa huling parting ito ng video, surely you had a great time, kaya mag-iwan ka na ng like, subscribe at i-ring mo na din ang bell button para sa mas marami pang Jujutsu Kaisen contents. Also, don't forget to follow our Facebook page dahil napaka-regular din ang uploads natin doon at doon natin i-release ang announcements at mga possible events sa ating updated Weeb community tulad na lamang ng ating ongoing giveaways. Muli, it is the Updated Weeb and I'll see you on the next one.